Muyaw, ang galing mo talagang sumayaw. Halika dito. Muyaw, pwede ba na ganito na lang tayo? Magkasama habang buhay. Dati kong estudyante sa Vanderbilt Music University sa departamento ng piano. Nanalo na napakaraming parangal sa international stage. Akala ko kapag sumikat na ako, makakauwi na ako sa bansa para suklan ng kuya ko nagpalaki sa akin. Pero sa mismong araw ng aking pag-uwi, na-aksidente ang kuya ko. At simula nung araw na yon, wala na sa mundong ito si Ann Muyaw. At ang natitirang buhay mula sa aksidente ay si Shen Ziseng. May isang kagat na balitang ipapasok. Nagkaroon sunod-sunod na aksidente sa Hanjiang Road. Ang kailang bang pianista sumsikat, si Shen Ziseng, ay kasama rin sa aksidenteng ito at kasalukuyan hindi malaman ang kalagayan. Doc, kumusta na po siya? Nabalian siya dyan ng pasyente. Nagdulot ng likido sa dibdib at maraming organo ang napunit. Critical ang lagay niya. Permana ninyo. 5 milyon? Kinastos ng kuya kong lahat para lang makapag-aral ko abroad. Wala na siya natira kahit kaunti. Pwede po bang operahan mo ng kuya ko? Ayusin ko agad ang bayad. Kailangan mo lang pumirma. Ang gastos na ito, may nagbayad na para sa'yo. Pero mga susunod na pangbayarin, kailangan ng panghandaan. Sino nagbayad? Yung ginawnan doon. Salamat. Mister, Pasensya na, Miss Ann. Sabi ng amo namin, kung talagang gusto mong tulungan siya, tulungan mo siyang gawin ng isang bagay. akala ko noon, ako'y pansamantalang kinungkapalit ni Kuya siya para gumanak bilang substitute. Pero kalaunan ko lang nalaman, wala sa sanaling umuwi ako. Ako na palang ulilang ng pamilya Shen. Si Shen Ziseng. ₱5 milyon. Para ipaghanap sa akin ang palabas ng iba. Napakalaki naman ang halagang ito. Shen Ziseng, ito palang batang palagi nang binabanggit ng matanda. Ang kapatid kong iba ang ina, pero sa iisang ama. Talagang matibay ang buhay mo na hindi ka man lang namatay sa aksidente ngayon. O baka naman, ang iyong pagkakakilanlan, may tinatagong lihim. Aba, ang galing ng kapatid kong ito. Kung manatili ka na lang sana sa ibang bansa tumugtog ng piano, hindi ba mas maganda? Pero hindi. Gusto mo talagang bumalik at agawin ng mana. Siya pala, ang nagbigay ng ₱5 milyon. Totoo bang gusto lang nila akong akuin kung lugar ni Shen Ziseng at tapusin piano performance na ito? O may iba pa silang pakay? Ituloy natin. Ann Muyaw, ayoko sanang madamay ka sa gulong ito. Pero sila, dahil kumbinsido na sila na ikaw si Shen Ziseng at sila pang nagplano ng aksidente para saktan ka. Kung ganon, simula ngayon, mas mabuti sigurong hayaan ka na maging tunay na Shen Ziseng. Mr. Go, tayo ba magkakilala na noon? Siyempre, matagal na kitang hinahangaan. Ang tugtog niya. Siya ba? Sino bang napapasok sa kanya dito? Lahat ay mula sa kilalang pamilya. Sino ba siya? Siya si Gu Yishao, presidente ng Gu Group at siya rin ang nag-organisa ng pagtitipong ito. At tila isa rin siya sa mga tagahanga ni Miss Shen. Kamakailan lang, nagpadala siya ng proposal sa pamilyang Shen at mukhang si matandang Shen ay interesado rin suportahan ito. Ang misteryosong presidente ng Gu Group na bihirang makita. Palaging naririnig lamang ang pangalan pero hindi nakikita. Hindi ko akalaing magkaroon siya ng interes sa isang iniwang ulilang babae sa labas. Nakakatuwa. President Gu, nagpadala ka ng proposal at nag-organisa ka ng konsyerto para sa kapatid ko. Isipin nilang si President Gu ay talagang labis na may gusto sa kapatid ko na sobrang lalim ng nararamdaman. Mukhang hindi magandang pakay ng taong ito. Siguro siya nakakanta ng kapatid ni Shen Ziseng. Mr. Shen, tama ka. Matagal ko nang hinahangaan si Miss Shen. Simula pa noon, nung narinig ko ang kanyang pagtugtog sa ibang bansa, doon ko siya unang nagustuhan. Si Shen Ziseng rin ay isang pianistang kakaulang mula sa ibang bansa. Kung ganun, ano nga bang relasyon ni Shen Ziseng at ng taong ito? Ang mas nakakagulat, Mr. Shen, ang pag-imbita ko kay Miss Shen sa konsyertong ito ay lihim dapat. Pero ikaw, mukhang alam mo na. Gaano man kalalim, siya pa rin ay bahagi ng pamilya Shen. Kapatid,
Alam na ni Papa na kakauwi mo lang, kaya pinapapunta niya ako para sunduin ka pa uwi. Hindi ako. Ako at si Miss Shen ay may mga bagay pang dapat pag-usapan tungkol sa musika. Pagkatapos nito, ako na mismo maghahatid kay Miss Shen pabalik sa bahay ninyo. President Gu, mas mabuti lang ang nais mo lang ay makipagpalitan ng kaalaman tungkol sa musika. Mahal kong kapatid, uuwi na ako at hihintayin kita doon. Please, Miss Shen. Alam mo naman na hindi ako si John Zizeng. Ang pangalan ko ay Ann Muyao. Si An Muyao ay patay na. Anong sabi mo? Bilang patunay nito, si An Muyao at ang kanyang kapatid namatay sa iisang aksidente at nabura ang kanilang mga records sa sistema. Ikaw na ngayon ang anak ng babae ng pamilya Shen, si Shen Zizeng. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka man humingi ng pahintulot ko. Kapag pinirmahan mo ito, agad itong makakabisa sa ngalan ng nawawalang anak ng pamilya Shen, si Shen Zizeng. Babalik ka sa pamilya Shen, ako ang sasagot sa lahat ng gastos ng paggagamot ng kapatid mo hanggang siya'y gumaling at makalabas. At pakihanda na lamang ang mga susunod pang bayarin. Mukhang si Miss Ann, hindi naman pala nangangailangan. Kung ganon, ituring na lang natin na walang nangyari ngayon. Pipirma ako. Pero umaasa ako. Natutuparin yung pangako mo. Maligayang pagtutulungan. Maligayang pagtutulungan. Sa totoo lang, wala naman akong pagpipilian at kinala ng pamilya Shen ako si John Zizeng. Kung hindi ko tinatanggap ang pagpirma sa kontrata ng ngayong araw, anong gagawin mo? Matalino ka rin. Ipapatanggal ko lang sa doktor ang oxygen tube ng kapatid mo. Walang hiya ka. Alam mo naman pala, kung hindi mo susundin ng maayos ang mga pinapagawa ko sa'yo, ipaparamdam ko sa'yo kung anong mas masahol pa sa kawalang hiyaan. Ano bang gusto mong gawin ko? Hubarin mong damit mo. Ituloy mo. Ikaw na ngayon si Shen Zizeng, ang anak ni Shen Hongze. At ang unang tungkulin ay sa ngalan ni Shen Zizeng sa loob ng pamilya Shen, mabuhay ka. Pa! Hindi ako ang hindi sumunod sa kanya. Siya ang nakakisalumuha sa kung sino-sinong lalaki sa labas. Ayaw niyang sumama sa akin pa uwi. Ay, siguro nagtatampo pa rin siya dahil sa pag-abandon ako noon sa kanya at sa mama niya. Pa, si Bunso, ilang taon din nagpalaboy-laboy sa labas. Baka nadala lang ng emosyon pagbalik niya. Ang dali mo namang tawaging Bunso. Bagay na bagay sa bibig mo, ha? Pagbalik niya sa bahay, tuturingin ba ng isang kapatid ang isang ampon? Kuya, kakauwi lang ni Bunso. Hindi mo dapat... Sinong tinatawag mong kuya? Huwag mo akalain na dahil isa ka lang ampon at matagal ka na nakatira sa pamilyang Shen. Tama na! Araw-araw kayo nag-aaway sa loob ng bahay. Kung malaman pa yan ng ibang tao, hindi ba't pagtatawanan lang nila tayo? Pasensya na po. Pa, matandang hindi na mamatay. Ilang araw mo na lang ako matatawag na ganun. Ang pamilyang Shen, hindi ba't magiging akin din naman sa huli? Master, nandito na kong dalaga. Zizeng, kasalanan ko sa inyong mag-ina. Pinabayaan ko kayo. Nagpalaboy ka lang sa labas ng napakaraming taon. Nagtiis ka ng sobra. Hindi pa. Maraming taon na lumipas. Hindi na yun iniisip ni Mama. Ang huling hiling lang niya bago siya namatay ay maibalik ako sa tunay kong pamilya. Mabuting bata. Ang ina mo. Lumisa na siya. Hindi ko nahahayaang mag-isa ka pa at tagal ka nang magpalaboy sa labas. Ngayon nakabalik ka na. Ang pamilya Shen ay dapat mo ng pamunuan at ipamana. Ano? Ha?
Ha? Pa, anak lang naman siya sa dati mong asawa. Babae mo lang yun. Talaga bang ibibigay mo sa kanya ang Shen Group? Ang desisyon ko ay dapat hindi mo haluan ang salita. Pa, kakabalik lang ni Zizing sa bansa. Wala pa siyang koneksyon sa pamilya. Ito, walang nakakaalam kung anong itsura niya. Para masigurado, sa tingin ko, mas mabuti pang papuntahin si Dr. Lee sa bahay sa pamamagitan ng dugo at pagsusuri. Kuya, kakausap lang ni Papa kay Zizeng para mabitawan niya ang sama ng loob sa Shen. Hindi natin dapat simulan ng pagdudahan ng pagkatao niya. Ito'y makatuwirang pagdududa lang. Eh paano kung peke lang siya? Zizeng, hindi rin mali ang sinabi ng kuya mo. Pagkatapos ng lahat, lumaki ka sa ibang bansa, kaya may pagdududa siya. Tama lang yon. Huwag mo siyang sisihin. Wala yun pa. Hindi ko sinisisi si kuya. Siyak na ipapagawa sa akin ng pamilya Shen ang pagsusuri ng dugo. Anong gagawin ko? Hayaan mo na lang sila magsuri. Miss Shen, pakiusap, alisin mo muna ang iyong damit. Gu Yishao, maaari ba akong magtiwala sa'yo? Teka! Ang peklat na ito. Anak, nung ipinanganak ka, sa litrato na ipinadala ng iyong mama, nandiyan ang peklat na ito. Talagang ikaw si Zizeng. Ikaw ang aking anak. Hindi pa. Nakalimutan mo na ba? Sa unang araw ni Zizeng sa bansa, nangyari ang aksidente sa kotse. Paano siya maaaring hindi nasaktan kahit kaunti? Ang isang peklat, hindi sapat na patunay. Mas mainam pa rin suriin ang DNA. Mas ligtas yun. Ang dami mong emosyon, kuya. Kung hindi mo maiisip mo ng aksidente, ay plano mo. Maanghang ang dila mo. Ano? Bakit ka tumigil? Ang pamilya Shen, tunay nga nagmamahalan. Gu Yishao, ito'y tahanan ng pamilya Shen. Anong ginagawa mo dito? Kamakailan lang, hindi ba nagpadala ko ng liham ng kasal? Ngayon, syempre, nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa kasal namin ni Zizeng. Ha? Pa! Ang pamilya Gu at pamilya Shen ay wala namang ugnayan. Kakauwi lang ni Zizeng sa bansa at nandito agad nagpapakilala ang binata. Ito'y malinaw na para sa kayamanan ng ating pamilya. Ang Gu group namin ay hindi interesado sa kahit kaunting ari-arian ng Shen. Ikaw! Sabihin niyo nga, Mr. Gu. Bakit niyo nagustuhan ang aking anak? Palaging sinasabi ng aking ina na ang pagtugtog ng piano ay tunog ng puso. Malinaw at dalisay ang pagtugtog ng piano ni Miss Shen. Lubos akong humahanga sa kanya. Kaya habang buhay pa siya, nais kong pakasalan si Miss Shen. Sa mga nagdaang taon, ginamit ko kayong pagkakakinanlan para ipagtanggol ka mula sa maraming pagsubok ng pamilya Shen. Kung sakaling may mangyari sa hinaharap, tsak na aalaga mo si Mugyaw. Ang makuha ang paghanga ng iyong ina ay karangalan ni Zizeng. Kung maaari, nais ko rin magkaroon ng alyansa ang dalawang pamilya. Pero, nakadepende pa rin yun sa opinyon ni Zizeng. Sang-ayon ako. Sa tingin ko nga, ang babaeng ito at si Gu Yishao ay nagkasaling puwersa para sa kayamanan ng pamilya Shen! Security! Paalisin niyo silang dalawa. Kuya, hindi pa kumpirmado ang pagkakilala ni Zizeng. Anong balak mo? Hindi pa nga siya nakaupo. Ang bilis mo namang maging ulol. Tama na ang gulo mo! Ang tungkol sa aksidente, aayusin kung may mag-iimbestiga. Mr. Go, pasensya na po sa abala. Medyo huli na kasi. Baka mas mabuting magpahinga muna kayo sa bahay ng pamilya Shen ngayong gabi. Pakiusap, Tito Shen. Salamat sa pag-aasikaso. Dalhin sina Zizeng at si Mr. Go para magpahinga.
Bakit? Natatakot ka na ba? Kapag mainintindi ang tao, natatakot siya. Mr. Gu, wala ka bang iniintindi? Sising! Wala. Kung pwede, Mr. Gu, mula ngayon, pwede mo kong ituro na iniintindi mo. Mr. Shen, itinang ko muna sa kwarto ni Zisheng. Tingnan niyo po. Shen Zising. Kapag nakuha ko na ang DNA test, tsak na mapapahamak ka. Pa, Zising. Kumusta ang tulog mo kagabi? salamat pa. Kagabi, nakapagpahinga ako ng maayos. Ito, ang pendant na ito. Binili ko ito dati para sa iyong ina. Ngayon, sa'yo na to. Ang pinaka hindi mahalaga sa mundo ay ang pagsisisi ng pamilya Shen. Pasensya na. Ang anak na gusto mong mahalin, wala na. Ako ay... Isang peking version lamang! Pa, kahapon si Dr. Lee nakakuha ng dugo ng babaeng ito para sa pagsusuri. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na aminin na hindi ikaw si Shen Ziseng. Ang resulta ng pagsusuri, hindi ba lumabas na? Buksan nyo na lang at tignan para malaman natin. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang dila mo. Sige, ibigay mo sa akin ang resulta ng pagsusuri. Ngayon, ibubunyag ko ang totoong pagkatao mo bilang peking tao. Gu Yishao, kasama ba ito sa plano mo? Paano nangyari ito? Anong ginawa mo? Ang sample ng dugo, hindi ba ninyo kinuha mismo? O baka naman, talagang ayaw nyo makauwi si Ziseng? O baka, ang dahilan kung bakit kayo sigurado na hindi siya si Ziseng ay dahil sa aksidente ng kotse. Kayo ang may gawa. Ikaw! Ang sample ng dugo ay may direktang ugnayan kay Mr. Shen Hongze. Ang pagsusuri ay talagang mag-ama sila. Salamat. Pinatunayan mo ang pagkakakilanlan ni Ziseng. Ang mga tao sa pamilyang Shen ay parang mga hyena, hahanapin ng dugo at di bibitawan. Ako nang bahala sa bagay na ito.
Simula nang bumalik si Siseng, palagi mo siya kinukondisyon. Sige, kung hindi mo siya ituturing bilang pamilya mo, hindi na rin ako ang pamilya mo! Ngayon, lumayas ka na sa pamilyang Shen! Pa, matagal na akong nasa pamilya Shen ng maraming taon. Mula nang lumaki ako nang namamahala sa tungkulin ng Shen Group. Hindi ba kulang ang tao sa pamilya natin? Bakit kailangan pa talaga ipasa sa isang batang babae na wala pang alam sa posisyon ng chairman? Ito ang utang ko sa kapatid mo! Nung panahong iyon, ang mama niya ay walang paalam na tumakas papunta sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kinuha niya ang pera mo para humanap ng kung ilang lalaki sa labas. Tama na! Shen Jiaping, kung lalaitin mo pa siya ng isang beses, huwag ka na mag-apelyidong Shen! Pagkalipas ng ilang buwan, iaanunsyo ko sa pulong ng mga shareholders ang pagiging tagapagmana ni Zizeng. At ang shares ko, ililipat ko sa kanya. Sa panahong ito, mananatili si Shen niya dito sa bahay para turuan siya sa lahat ng negosyo. Lumabas na ang delikadong yugto ng operasyon. Ang kapatid mo na ilabas na sa ICU. Mr. Gu. Salamat sa'yo. Ano, hindi mo na ba ako sinisisi sa paggamit ko sa'yo? Mr. Go, ang pagbabalik ko sa pamilyang Shen, hindi talaga pare-pare ang desisyon ni Jisheng, hindi ba? Mr. Go, kung kami sa klantor ng pamilya Shen, ikaw at si Shen Jisheng, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Panmuyaw. Isa ka lang pagkukulang. Huwag kang magmamarunong. Huwag mo nang subukang hulaan ang pagkatao ko. Hindi ko ginagawa yun. Hindi ko gustong masyadong matalinong babae. Mr. Go, simula nang iligtas mong kapatid ko, mula sa sandaling iyon, ako ay sa'yo na. Maaari mong pagkatiwala ng lubusan. Talaga ba? Kung ganon, gusto kong patayin mong lahat ng tao sa pamilyang Shen. Anong sabi mo? Kung hindi dahil sa mga plano ng pamilyang Shen, ang kuya mo hindi magiging ganito ang kalagayan. Hindi ba gusto mo rin makiganti? Para sa pamilya ko, kaya kong gawin ng kahit ano. Pero ang pumatay, hindi ko kaya. Ganun ba? Kung aalis ka dito, mula sa sandaling ito, tinitiyak ko sa'yo na ang kuya mo ay babalik sa estado niya nung dinala siya sa ospital. Miss Shen, aalis ka pa ba? Sasamahan kita sa paghihigante. Biro lang yon. Binabati kita, Miss Shen. Malapit ka na maging tagapagmana ng pamilyang Shen. Ang gamot na ito ay magpapawala ng katinuan ni Shen niya na parang hayop. Pagdating ng oras, dadalhin ko si Shen Hongze. Kapag nakita niya ang kahihiyan niya, tsak na maawa siya sa anak niyang babae at papatayin niya ito. Hindi ba sabi mo sa akin, si Shen yan sa pamilyang Shen, isa lang talagang ampan na walang pakinabang? Kaya, siya rin ang pinakamadaling tamaan. Miss Shen, imbis na maawa ka sa kanya, mas mabuti sigurong mas maawa ka sa tunay mong kuya na nakahiga sa ospital. Ziseng, Kuya. tignan mo naman, ang putla-putla mo. Siguro nilalamig ka na ng gusto. Bunso, ito ang tahanan mo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo.
Imbis na maawa ka sa kanya, mas mabuti sigurong mas maawa ka sa tunay mong kuya na nakahiga sa ospital. Salamat, kuya. Kuya, itong kape na ako mismo nagtimpla. Kuya, gusto mo bang tikman? Oo naman. Totoo bang dahil lang sa pagbalik ni Zizeng kaya ka pumunta para tuparin ang kasunduan ng kasal? O baka naman, alam mo na ipapasok ko kay Zizeng ang Shen Group? Kung naniniwala kayo na si Zizeng ay may kakayahang magmana ng Shen Group, dapat din kayong maniwala na may kakayahan siyang pumili ng lalaki. Kung hindi siya masisiyahan, paalisin niya na lang ako sa pamilyang Shen. Sir, masamang nangyari. Siyang Master Shin yan. Ano nangyari kay Shen yan? Hindi ba kasama siya ni Zizeng? Kayong dalawa, napakaganda nito. Mr. Go. Pa, Ikaw! Wala ka talagang silbi! Ikaw! Wala ka talagang silbi! pa, ano bang nangyari? Tignan mo mismo! Chairman, Secretary General Shen yan. Nagpo sa kumpanya internet na ibibigay yung karapatan sa pagmana sa inyong anak na babae. Ngayon, nagkakagulong buong kumpanya. Maraming report na nakaharang sa pintuan. Ito ba kayo anak ng Chairman Shen at ang dati niyang asawa? Napamana sa inyong posisyon bilang paghingi ng tawad para sa pag-alis ng Madam Shen? Inalaki kita ng ganito katagal. Akala ko lagi matalino ka, na alam na kung ano ang pwede at ano ang hindi pwede. Hindi ko inasahan. Nagagawa ka ng ganito kahanga-hangang kabobohan. Pa, wala akong kinalaman sa bagay na ito. Bigyan mo ko ng oras. Aayusin ko ito. Tama na! Kung ganito ka man kaginaw, hindi ka na kailangan magtrabaho sa Shen Group. Noon, iniisip ko ba ang pagbalik ni Zizeng? Payakan ko kayong dalawa. Ngayon, mukhang mas mabuti pang may ibang pagpipilian si Zizeng. Pasensya na. Ngayon, sumama ka agad sa akin papunta sa kumpanya. Aayusin natin ang bagay na ito sa harap ng media. Bakit hindi mo ginawa ayon sa sinabi ko? Lumayo na siya sa pangunahing interes ng Shen Group. Para sa pamilyang Shen, wala rin siyang pinagkaiba sa isang patay na tao. Hindi kaya nagustuhan mo na siya? At naawa ka na sa kanya? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kung ayaw mo pala na inumin ito ni Shen yan, kung ganon, itong kape na to, mas mabuti pang ibigay ko na lang sa'yo. Alam mo ba, dahil sa pagdidesisyon mo sa sarili mo, nahalo na lahat ng plano ko ngayon. Ngayon ang pamilya Shen ay nagkakaalam na ng aking pagkakakinanlan. Maraming paraan para may pasasayo ang Shen Group. Pero si Shen yan, talaga ay isang mabuting tao. Pwede ba nating huwag nasaktan pa ang mga inosenteng tao? Mga inosente. Bilang ampon ng pamilyang Shen, madali ba para sa kanyang maabot ang posisyon ng Secretary General? Sa tingin mo ba siya ay kasing talino mo? Si Shen yan talaga. Tumingin ka sa akin na mabuti. Sino ako? Kuya Xiao. Anmuyaw, ikaw ay para sa akin lamang.
Ang kapatid mo ay nilipat na mula sa ICU sa ordinaryong ward. Ngunit ang mga susunod na gastos sa paggamot ay parang walang katapusan. Kung muli kang magdesisyon ng sarili mo at guluhin mo ang plano ko, ititigil ko ng kanyang paggagamot. Hindi ko na uulitin, Mr. Go. Bukas, pumunta ka sa Google para sa akin. Ituturo ko sa iyo ang tungkol sa negosyo. Miss Chen, maghintay ka muna rito. Darating na si Mr. Go agad. Buksan yung pinto! Buksan niyo! May tao ba dyan? Buksan niyo yung pinto! Pasensya na, Mr. Go. Sandali. Bakit hindi kita nakita kailanman dito sa kumpanya? Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo dito? Si Shen Jiaping ba? O si Shen yan? Masama ito, Mr. Go! Yung dating inabandonan si Lin pagtanggap ay nagliliyab! Si Shen Ziseng. Nasa si Shen Ziseng? Hindi mo na siya maaabutan. Siguradong patay na siya! May sunog! May sunog! Bilisan nyo! Tumakbo kayo! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! May tao ba dyan? Zisheng! Ma! Zisheng! Bitawan niyo ako! Nasa loob ang mama ko! Ma! 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 Umusok ang lahat dito! Hindi tayo makapasok! Nasa loob pa si Miss Shen! Zisheng. Boss! Bago pa man ang aksidente sa kotse, kilala ko na si An Muyao. Nung panahon yun, ang aking ina ay guro sa Vander Music Academy. At si An Muyao ay isa sa kanyang estudyante. Para mailayo ako sa mga alitan, sinabi ng aking ina na ipinanganak niya ay isang babaeng tinatawag na Shen Ziseng. Ngunit hindi niya inaasahan na matatalo pa rin kami ng mga taong yun. Ngayon, isang emergency na ulat. Kahapon, sa Vander Music Academy, bilang nagkaroon ng apoy na nagdulot ng malubhang pinsala sa dalawang babae. Dinala sa ospital para gamutin. Zisheng! Ma, nandito na ako. Si Muyaw ay isang mabuting dalaga. Sa mga nagkarang taon, ginamit ko ang kanyang pagkakakilanlan para tulungan ka na labanan ang mga pagsubok ng pamilya Shen. Ngunit ang mga tao sa Shen, tinamaan pa rin siya. Pangako mo sa akin na alagaan mo siya. Ma! 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 Anmuyaw, hindi ka pwedeng masaktan. Anmuyaw, gusto ko mabuhay ka. Sama-sama natin gagawa ng paraan para ipagiganti ang kuya mo at ang mama ko. Anmuyaw, sasamahan kita upang personal na masaksihan ang paghihiganti sa mga Shen!
Zising. Shit, Zising. Hindi kita pababayaan. Zising. Zising. Gagi siya, nag-alala ka ba para sa akin? Kapag may iniintindi ka, may nararamdaman kang takot. Wala na kong oras para hanapin ang pangalawang tagapagmana ng Shen. Mas mabuti pang alagaan mong iyong buhay. Kung hindi, ipapadala ko ang kuya mo sa impyerno kasama mo. Boss, ginawa mo ng lahat para iligtas si Miss Shen. Kahit ang iyong sariling buhay, sinusugal mo. Bakit mo pa ginagawang komplikado? Tumahimik ka nga. Anmuyaw, ang unang takot na tao ay hindi umiiral. Natutunan ko lang kung paano kontrolin ang takot. Hindi ko akalain na hindi pa siya namatay. Kung 2 beses, ay hindi na pwedeng gawin ito na 3 beses! Gusto kong makita kung ilan pang buhay ang meron kalaban sa akin. Boss Chen! Nasunog ang bodega natin! Pati ang lahat ng mga kalakal, nasunog din! Ano? Boss, sa bodega ni Shen Jianping, maraming magagandang bagay na nakatago. Ngayon na nangyari ito, hindi na nila matapang na i-report sa pamilyang Shen. Nagalit sila ngayon at nagkaproblema pa sa pag-iisip ng solusyon. Ang mahilig maglaro sa apoy. Hayaan mo sila maglaro. Nga pala, yung pinapaimbestiga ko sa'yo, yung tungkol sa aksidente sa sasakyan. Nang bumalik sa bansa si Miss Anne, ayon sa utos mo, nagpakalat kami sa iba't ibang paraan ng balitang babalik si Shen Ziseng. Iba-iba ang bawat pinalabas sa balita at dahil doon, sa kalsadang pinangyarihan ng aksidente sa kuya ni Miss Anne Muyaw, iisa lang ang nakatanggap ng impormasyon. At ang taong nakatanggap nun ay ang kuya ni Anne Muyaw, si Anne Yifan. At para malaman kung sino ang bumangga, kailangan nating hintayin na magising ang kuya ni Miss Anne. Kung mamatay ka, ipapadala ko ang kuya mo sa impyerno para samahan ka. Ziseng, Kuya, Ziseng. Kanina sabi ni Auntie na ikaw raw yung umuubo. Maganda itong gamot para sa'yo. Huwag ka mag-alala, nandun pa si Papa sa kumpanya. At wala akong bahagi sa Shen Group. Dapat ay mabilis na maayos ang paglipat ng shares. Pagdating ng oras, magpapadala si Papa ng tulong para sa'yo. pasensya na. Bakit? Bakit mo biglang nasabi yun? Ilang araw na nakalipas, sabi ni Papa, Tanga. Nagbibiro lang si Papa. Huwag mong isipin ng seryoso. At saka, matagal ko nang gustong lisanin ng Shen Group. Gusto ko rin maglakad-lakad na mag-isa para makapagpahinga ng maayos. At mag-relax lang. Sakto naman bunso. At nakauwi ka na. salamat. Ate, nandito na si Mr. Gu. Hindi na kita iisturbohin pa. Mr. Gu, huwag mong kalimutin paalalahanan si ate na uminom ng gamot. Tulad ng lahat, hindi natatakot sa kahit kanino. Lahat ay kaya niya, kahit mamatay sa lason. Dumating na siya dahil narinig niya umubo ako at nagdala ng gamot. Siya nila tayo katulad mo, na may sariling paraan sa lahat ng bagay. Tama. Hindi tulad ko, na tumalon sa apoy para iligtas ka. At mapapaniwala ka na lang sa murang gamot na yan. Si Shen ay nasa Shen Group bilang sekretary ng maraming taon. Alam niya ang lahat ng tungkol sa Shen Group. Ang pagkikipagkaibigan sa kanya ay makakatulong sa atin na makuha ang Shen Group. Pinapunta kita sa Shen Group para makuha ang karapatan sa pamumuno, hindi para makipagromansa. Kaya sa Shen Group, magkikipag-usap na lang ako sa'yo. Tama. Sa Shen Group, ako lang ang maaasahan mo. Wala nang iba.
Mr. Gu. Nagsiselos ka ba? Ano sa tingin mo? Huwag. Hindi naman ito ang unang beses. Bakit ka nahihiya? Nasa silid-aklatan tayo. Maraming pwede makakakita. Hindi ba mas nakaka-excite yun? Talaga ba sa tingin mo si Shen yan? Hindi kukuha ng kahit konting benepisyo at gagawa lang para sa Shen Group. Suriin mong mabuti ang mga datos na ibibigay niya sa'yo. Alam mo na ba, ang alok na bahagi ng shares, talaga nabawas ang 15%. Dapat ang kumpanya ay regular o hindi. Wala sa pamilya Shen ang inosente. Shin yan. Talaga ba isa kang huwad? Boss, ang Shen Group na ito, dapat sana isa yun na yun. Paano mo papayagan makuha yun ng batang babae? May masamang aso si Gu Yishao na nagbabantay. Hindi ganun kadali na alisin si Shen Ziseng. Ano? Dapat ba tayong manahimik na lang at magmamasid habang siya'y umuupo sa posisyon? Si Shen Ziseng na maupo ay hiling na matanda, isang damdaming nag-iisa. Sa pulo ng mga shareholders bukas, iaanunsyo niya ang pagmamana ni Shen Ziseng. Kung ganon, hayaan na lang ang matanda na hindi makatalo.